Ganito nagsimula ang kwento. Dalawang babae, nagtagpo, nagmahalan, namuhay na parang mag-asawa. Walang titulo, walang seremonya, pero may tunay na buhay na pinagsaluhan. After a year, gumawa sila ng malaking desisyon. Bumili ng bahay at lupa sa Quezon City. Hindi biro yun. May ipon, may plano, may pangarap. Pero para raw mas madali sa bangko, sa pangalan lang ng isa inilagay ang titulo. Trust, pagmamahal, paniniwala, at may katibayan pa. May acknowledgement na pirmado mismo ng titled partner. Nagbayad siya ng halos 50% ng bahay at renovation. Hindi hearsay, hindi kwento, written admission. Pero tulad ng maraming love stories, hindi lahat ng masaya tumatagal. Naghiwalay sila. Ang usapan, ibenta ang bahay, hatiin ang pinagsamahan. Pero dito na pumasok ang trahedya. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Biglang sinabi ng may titulo, hindi ka co-owner. Sa akin lang yan. Mula pag-ibig, naging labanan. Nag-file ng adverse claim, humingi ng partition, umakyat sa korte. Regional Trial Court, tinalikuran siya. Court of Appeals, hindi rin naniwala. Hanggang umabot sa Supreme Court of the Philippines. At dito nagbago ang ending. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng burahin ang katotohanan dahil lang sa titulo. Hindi pwedeng i-delete ang ambag dahil lang hindi kayo pwedeng ikasal. Under Article 148 ng Family Code, kapag hindi kayo allowed magpakasal, actual contribution ang basehan. At ang acknowledgement, sinabi ng korte, binding admission, sapat na ebidensya, may co-ownership. Kaya binaliktad ang lahat ng naunang desisyon. Ito ang realization. Hindi binigyan ng kasal ang same-sex couples. Hindi binago ang family code. Pero malinaw ang sinabi ng Korte Suprema. Hindi namin hahayaang maging invisible ang inyong pinagsamahan. Dahil minsan ang batas, kahit kulang, marunong kumilala ng pag-ibig na naging puhunan at ng hustisyang hindi pwedeng ipagkait. Another day, another Regal POV.